This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Good morning mga Kamarinong, fresh from the Holy Week vacation, and good morning to you, Admiral. Good morning to you, Maricel, at good morning po sa inyong lahat. Partner, saan ka ba nagpunta nitong Holy Week? Parang ano talaga, no? Saan? Parang ang dami-dami talaga, Admiral, no? Marami. Parang you know me so well. Parang hindi ako masyadong lakwatsera. Konting-konti lang. Pero totoo ka dyan. Boracay, Pangasinan, ayan. Marami talaga akong pinagpupuntahan ngayong Holy Week. Eh, ikaw naman, Admiral, nasaan ka ng Holy Week? Ba, ako, alam mo, oras na magpahinga noon. At saka, holy, di ba? Ay, aray ko. Di ba, holy? Tinamaan ako. Holy Parang may yun. pinatatamaan kayo ba dyan, sir? Sinasabi ko lang naman. So, pero alam ko, naintindihan ko, napaka-holy talaga sa'yo ng Holy Week na yan. Dahil sagrado sa'yo yan, dahil nasa bahay ka lang. Stay put! Stay put. Talaga. At saka pahinga rin yun eh. Kasi, alam mo, bago mag-Holy Week, medyo na-busy tayo. Naratsada ka ba, sir? Bugbog. Nabugbog Dahil ka? siyempre, nag-reception tayo ng ating mga bagong kadete. Kaya medyo na-busy. Alam mo, speaking of reception, Admiral, ha, sa ating Facebook, ha, nakapaskil doon, kailan ba talaga ang next na feature nyo sa MAAP? At ito po, ang iyong kahilingan, ibibigay namin sa iyo. But due to insistent public demand. Yes, correct. Ang dami kasi talagang gustong makakita ng mga pagsasanay, pagpasok sa MAAP, lahat. At ngayong araw na ito, ha, sabi nga ni Admiral, reception. Reception po ito. Yung pagtanggap nyo, di ba? Pagtanggap. Ng mga unang bugso Ng kadete na magiging kadete. miyembro ng class 2015. Wow! Nako, maraming nag-aantabay dyan. At syempre, isa po sa mga paborito ko, ang MAAP Story. Kaya ano pang iniintay natin, Admiral? Kayo lahat. All aboard dito sa Yan ang Marino. Hindi po biro maging isang MAAP cadet. From day one lang po, halo-halong emosyon na ang naglalaro sa dibdib ng mga nangangarap maging opisyal ng barko. Kaya panoorin po natin itong mga kabataang gustong maging magdalagan. Nitong April 4, dumating sa Maritime Academy of Asia and the Pacific ang mga kabataang mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga nangangarap maging opisyal ng barko. Sila ang mga kadeteng bumubuo ng Class 2015 ng MAAP. Actually, at first, hindi ko naman po alam. Narinig ko lang from friends, and as nung nalaman ko, parang biglang I met people na parang it's into yung parang ganitong school, yung mga sa shipping and all. Parang na-inspire din po ako na pumasok dito. Bali, nung una po, inintroduce din sa akin ni Daddy, ganyan. Tapos, bandang uli, nagustuhan ko rin po kasi syempre nga po, magandang opportunity yung pagka-graduate. Insured na po sa trabaho. For this class 2015, as of this morning, we had 486 males and 14 females who reported, bringing to the total of 500 for this particular class. Hindi basta-basta ang pinagdaanan ng mga kabataang ito. Talagang salang-sala at masasabing cream of the crop ang mga naririto ngayon. For the process, we go through to the different areas of the country. We had a total of 42 testing centers coming from north in Claveria, Cagayan, down south to General Santos City. And we had a total of more than 10,000 plus applicants for this year. So we called out around 515 and 500 reported that will compose the class of 2015. For this class, they have to go through actually a series of screening process. They have taken the written examination sometime in August until October last year. Then they went through with a panel interview together with a physical fitness test. Out of that number, we trim it down to 700, those who will going on medical examination and eventually come up with top 500 for this year. Mula sa araw na ito, matitikman ng mga kabataang ito ang buhay ng MAAP. Buhay na malayo sa piling ng kanilang mahal sa buhay.
Dito masusubukan ang kanilang determinasyon maging isang marino. For the first 2 months, they will be subjected to the indoctrination and orientation period. This is the phase wherein what we so-called were separating the boys from the men and the girls from the ladies. This is really a test for them regarding their determination whether they wanted to pursue a career in seafaring. At ngayon, MAAP ang magsisilbi ninyong tahanan. Kanya-kanya ng bitbit ng mga kagamitan. Since that they will be living here for the next 2 months, wherein they will not be getting out, so they bring along set of uniforms, majority just simply plain t-shirts, maong pants, khaki shorts. So they'll be using that a day in and day out. Aside from the training, they will learn also how to wash their own clothes, fix their own things, clean their own quarters, and eventually manage their own time. Those are the things that the training will bring up to them. I have to do good here because I know this is the best place for you, the best venue for study. Because I know you are very good and you can perform well here. Galingan niya at saka tapusin niya yung pinagsimulaan niya. Kasi determined siya talaga na maging graduate ng MAAP. Mapalad ang 14 na babaeng kabataan ng Class 2015 because they finally made it kahit limitado sa pagkakataong ito ang available slot for female cadets. We always wanted to be true to our commitment that all the cadets will be working on board the ships. So we get only a limited number of females depending on the request of the sponsoring companies. There is no problem how many women we can take provided they will be sponsored. So that's the reason why we only take, for this year, we only have 14 females admitted to the class of 2015. Gusto ko rin kasi sabi niya malaki daw sahod. Wala na ako sa school nagtatrabaho na po ako Yan. So naisipan kong yan dito. Siyempre malungkot pero dapat maging masaya ka kasi pagkatapos naman nito, ginawa naman ang kasunod niya. Ang purpose ko nung una, mag-exam siya sa PNPA. So may nakasabay akong supplier dito ng uniform sa mga cadets. Naikwento sa akin tungkol dito sa MAAP na mas maganda dito at medyo safe ang kinabukasan ng bata pag tanda niya. Sinabihan ko tungkol sa mga patakaran dito kasi hindi maiwasan ito yung mga military training dahil karamihan dito Navy at saka Marines yung nakita ko kanina. Sabi ko, tibayan mo lang loob mo kasi alam mong training sa militar, hindi maiwasan yung may pagka-militaring disiplina talaga. Yun nga, mahirap nga pumasok kasi sa ngayon 13 lang kami nakuha, dati 15. So talagang pahirapan. Kung anong kaya ng lalaki, kaya din ng babae. Ngayon, humanda na kayo. Hindi lang mga boys ang kailangang gupitan. Mga girls, time to cut those long hair. Okay lang po, basta makapasok sa MAAP. Becoming probationary midship women, you have to focus on your goals and do not let the problems consume you because you need the proper attitude in order to survive. And if you really don't want to be here, you can push yourself, but be sure you are going to finish this because there are lots of other people who are deserving, but you were the chosen ones. Up next, samahan natin si Admiral sa pag-welcome ng Class 2015 at ang emosyonal na sandali bago mawalay ang mga kadete sa kanilang mga pamilya. MAAP said its warm welcome to our new cadets. At nakita naman po ninyo, kinausap ko yung mga magulang, ginananteya ko po sa kanila
sa kanilang lahat na magiging maayos at ligtas ang kanilang mga anak sa loob ng academy. Panoorin po natin ang pagpatuloy ng ating kwentong MAAP. We talked about it and alam namin na gano'n ang mangyayari. And actually, we're thinking of our son's future. Kaya I guess we have to sacrifice also being parents. I have to support what he likes because it's his future. It's his choice. So we only have to support him. MAAP, isa sa mga mahusay na school sa maritime to. Yung disiplina at the same time, yung assured na yung future ng anak. Kayang-kaya dahil very strong siya and smart. Isa siya sa varsity ng Iloilo sa swimming. So I know she can. Prominent and maganda yung patakaran nila. Aside from that, yung disiplina. Dahil mapapasailalim na sa pangangalaga ng MAAP ang mga aspiring seafarers ng Class 2015, tinitiyak ng ating MAAP President, of course, walang iba na kundi si Admiral Santos, na nasa mabuting kamay ang inyong mga anak. Kaya relax lang kayo dyan, mga tatay at nanay. 14 days na po. Kailangan lang po ng 14 days at 14 alalay. Advice to your own children. Huwag po ninyong sabihin, subukan mo lang. Wala pong mangyayari dyan. Sinabi kong subukan mo lang. Bukas na bukas, tatawag na po yun. Mami, sunduin mo ko rito. Uwi na ako. Okay? Sabihin po ninyo, ayaw mo lang. At ang mga tanong ng mga magulang, mas sugid na sinagot ni Admiral. Meron na po kasi hindi siya mag-post ng family per student. Parang po for 137 po. So, saan po kami pwede kumalas? I-register na gagawa na. Sa register. After the dialogue, lipat naman tayo sa ceremonial area kung saan matikas nang nakaposisyon ang Class 2015 para sa pagpapatuloy ng program. This unique journey will require you to exercise humility while your pride is being challenged, to keep focus while you are being distracted, and to have an open mind while you are being restricted. Remember that here in MAAP, every difficulty is an opportunity to learn. So every difficulty missed is an opportunity lost. All I ask of you, therefore, is to consider the next 2 months as a period of transition, where your old habits and attitudes will slowly be reshaped into the kind of character that would make you successful merchant marine officers. At heto na ang malungkot na bahagi. Ang mga kadete magpapaalam na muna sa kanilang mga pamilya. For the next 60 days, they won't be seeing their parents. The only means of communications will be through letters. We have contact numbers of their parents. We advise the parents. If there is an emergency, they can call us. They are not allowed to have cell phones. Probably on a very special occasions, on a case-to-case basis, we will allow them to call their parents. Tila isang napakahirap na pasanin na mawalay sa iyong mga mahal sa buhay. Ngunit bilang isang MAAP cadet, simula pa lamang ito ng mga pagsubok upang maabot ang kanilang pangarap, ang maging isang mahusay na magdaragat.
For those who wanted to apply, well, if you think you have all the qualifications that we are looking, there's nothing harm in trying. Take the entrance exam of MAP. We had initially posted already on our website the schedules for this school year. We had 42 testing centers spread out all throughout the country. MAP offers a free board, free lodging, free tuition, and it offers a sure employment after graduation. It's an opportunity you can get once in a lifetime probably. It's an opportunity worth taking. For the class 2015, I guess if you just simply hold on to the dreams, you hold on to the goals, you hold on to the visions that you have, I guess what you have to go through, what you have to do is just simply do what best you can do on the training. Enjoy the training, learn as much as possible, and then eventually things will just be coming easy for you. Enjoy. Do not think too much that it's still too long to complete the 60 days. Live one day at a time. Make the best out of yourself. Learn as much as you can. Without you knowing it, you are done with the 60 days. Up next, mga magigiting na kadete, let's get it on! Silipin natin ang mga patikim na training sa Class 2015, kaya tutok lang! Marami ang gustong maging marino. Siyempre po, bukod sa laki ng kita, isa po itong marangal na trabaho at magandang propesyon. Kaya naman marami ang naiengganyo. Pero dito sa MAAP, hindi lang dapat prestige at salary ang dahilan ng iyong pangarap na maging isang marino. Dapat maging competent ka dahil malaki ang responsibilidad na nakaatang sa'yo. Aba, imagine, pagka-graduate mo dito, official ka na agad. Hindi pwedeng papetiks-petiks. Kaya kailangan bunuin ang mga matitinding training na gaya nito. Heto na ang mga matitikas na bagong kadete ng MAAP. At take note, mukhang handa na nilang harapin ang 2 buwang indoctrination at orientation period kung saan magkakaalaman na kung talagang nais nilang magpatuloy sa buhay ng isang magdaragat. I remember my time when I was on their shoes. I'm also confused, but at least through the inspirational talk of the president, I just focused in on my goal for the first 2 months to be part of the fleet. It crossed in my mind na mag-quit, but sa guidance ng parents ko, mga mahal ko sa buhay, I could say I am a very happy man. Don't quit. Once na nasimulan niyo po, lahat naman po tayo nakakaranas ng mga paghihirap. So, isa na rin po to sa mga paghihirap po na mararanasan natin na hindi naman po siya nakakamatay kaya tuloy pa rin. Huwag nyo lang po isipin yung pagod. Isipin nyo po kung anong magiging kinabukasan nyo after nitong paghihirap na to.
Habang pinagmamasdan ko ang mga tumatakbong kadete, sumandali kong naisip na sana tunay nilang isaloob ang mga paghahandang kanilang susuungin. Hindi madali. Ngunit sabi nga nila ng mga senior cadets, focus lamang ang kailangan. At kung nais mo ng masarap na nilaga, aba, kailangan mo talaga ng tiyaga. Alam namin mahirap yung training, sakit lang ng katawan yan, but I am very focused during my time doon sa goal ko nga makatapos, makagraduate, and eventually maging successful na marino. Pag-ibayuhin lang ninyo yung determinasyon ninyo, maging masunurin, huwag maging pasaway, mag-aral ng mabuti, at saka isipin ninyo yung magiging future ninyo. Determinasyon. Yan ang kailangan ng mga susunod nating mga magdaragat. Kapag determinado ka, walang mahirap, lahat kakayanin. Kaya mga bagong kadete, huwag panghinaan ng loob. Isa-isip nyo lang na if you want to become the best, you have to give it your all. When you feel like you want to resign, think about the rare world-class education and training and gainful employment that you'll be throwing away when you decide to leave. Because let me tell you that when you decide to leave, there is no turning back. And therefore, there are no second chances. Mga kamarino, the long wait is over. Maglalayag na ang ating fan ng Marino Caravan. Siguradong marami kayong matututunan mula sa aming mga free seminars about personality development, health and wellness, marketing and networking, microfinancing, and more. At marami pa kaming surpresang in store for you, kaya kita-kits mga kamarino! Alam mo, Admiral, parang hindi ko kinaya yung mga nakita ko kanina. Ay, talaga. Ay, nako, grabe. Natulala ako kasi syempre, di ba, exercise, lahat ng mga pinagagawa nila, parang nakakamangha. Di ba? Although bata pa talaga sila, kayang-kaya nila yun. Kaya nila yun. Pero naiyak din ako, Admiral, dahil nakikita ko umiiyak sila, umiiyak yung nanay, tatay niya. Di ba? Parang, ay, ang sakit sa loob. At lalo akong kinabahan. Kasi baka may mga hindi pumasa. Baka mag-uwian. Baka mag-uwian. Ay, nako, mixed emotions talaga siya, true. Admiral. Totoo yan, totoo Ay, yan. nako. Kaya yung mga gusto maging kadete sa MAP, kailangan ay pursigido kayo. Nasa dibdib yan. Kailangan matibay ang dibdib nyo. Hindi naman po kayo mamamatay doon. Kaya okay lang. Alagaan naman talaga kayo ng mga taga-MAP. Yun nga lang, dito sa eskwelahan na ito, kaya nga kakaunti lang, di ba? Creme de la creme nga ang tinatawag natin dito. The best among the best. Dahil pag-graduate mo, official ka na, konti lang ang tinatanggap. Kaya naman, prestige nga naman. Oo, sa mga 10,000 nag-a-apply, 500 lang po kinukuha natin. Katulad po ngayon, 500 yung nag-report sa MAP noon. Iba kayo, iba talaga. Kasi nga, kailangan yun dahil 24 students lang for every classroom. Bakit nga ba ganun, sir? Ayaw mong medyo damihan? Paano yung natutulog? Kung 50 kayo dyan, di natutulog yung iba sa likod. So talagang quality. 25 lang, kitang-kita kayong lahat. Pwede kayong magkaroon ng question, pwede kayong humawak sa laboratory, pwede kayong... At syempre, ang pinakamagandang simulator po ay syempre nasa Bataan, Maribel, sa loob ng MAP. At syempre, ang MAP po ay parte ng AMUSUP. Yes, totoo yan. Diba? Yan po ang welfare training arm
ng Amusup. And speaking of Amusup, Admiral, meron din tayo pong sinusuportahan. Ang Amusup po ay sumusuporta dito. Sa Save ITF. Our Seafarers. Yan po mga kamarino at mga kasama, ito po ay letter campaign. Last year po, gumawa po tayo ng signature campaign. Umabot po sa 1 milyong signature. Yes. Sa buong mundo at nagsasabi na itigil yung pamimirata. Alam po ninyo kasi nagiging mas marahas na ngayon yung mga pirata. Kaya kailangan talagang gumawa tayo ng iba pang paraan. Long-term upang sa ganon, solution. long-term solution na upang sa ganon ay matigil na itong pamimirata dahil talagang hindi lang nakakasakit sa ating sa trade at sa mga barko at sa mga ship owner, pati po yung ating mga marinong Pilipino na napakarami. Oo, nadadamay. Nadadamay at pati yung pamilya po nag-iintay dito kung ano nangyari sa kanila. Correct. Mga kamarino, kung kayo po ay may mga katanungan mismo dito sa Save Our Seafarers, dyan sa baba niyan, may mga iba't ibang klaseng tanong na pwede nyong i-type in. At syempre sa mga heads of state pala ito napapadala. Iba't ibang bansa po. At syempre, kaisa po ang Amusup at ang Yanang Marino sa ganyang klaseng campaign. Kaya po inibitahan natin lahat ng mga kapamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan ng ating mga marino. Suportahan po natin itong ating Save Our Seas program ng International Transport Workers Federation at ng Amusup upang sa ganon makatulong tayo na masugpo itong problema natin sa pirata. Yes, at tumpak na tumpak yan. Suportahan po natin talaga yan para po ito sa ating mga seafarers din. O siya ha, magkita-kita ulit tayo next week ha. But for now, Anchors, away! Bye! This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.